Pag-usapan naman po natin ngayon ang tinatawag nating gallbladder o ang ating abdo. Ako po, ang inyong pong lingkod ay wala na pong gallbladder o wala na pong abdo. 8 years ago na po. Opo, naoperahan po ako sa gallbladder. Tinanggal na po siya 8 years ago nga. So, share ko lang po sa inyo kung bakit ba ako nagkaroon ng bato sa abdo. Ano ba ang mga ginawa ko? Bakit nagkaroon ako ng ganitong sakit? At ano ang ginawa ko para maalis ito. So ngayon po, sana po ay may matutunan kayo sa aking munting video. At yan nga po ang larawan ng ating atay. Sa ilalim po niyan, yung may bilog na blue, yun po ang ating gallbladder. Doon nga po ay hindi naman po ako masyadong makain ng mga ulam kasi ayaw ko nga po. Siguro po ang naka-affect sa aking gallbladder yung mga chichirya. At saka po yung oily foods. Mahilig po kasi ako sa mga matataba. Kita nyo po yung ulam na pag pinirito, tapos may kaunti pang tabang kasama, yun po ang paborito ko. So, dahil nga po ang abdo ay organ din po na ating katawan na nagsasala ng mga fats. So, wala na akong pansala sa ngayon kasi sinagad ko na ang consume na kailangan ng ating abdo para masala yung mga fats na napunta sa ating katawan. Inabuso ko ang kakayahan ng aking abdo para salain ang mga fats na pumapasok sa aking katawan. Ang mga signs po na naramdaman ko ay masakit po yung aking bandang sikmura, yung itaas ng tiyan. Para po siyang mahapdi at tapos ay pagdidighay ka, nawawala, and then babalik na naman sa dati. So paulit-ulit lang until na naging mas masakit na siya, na hindi na ako makahinga. Tumutugon na yung kanyang banda dito sa likod ko, masakit na rin. And 2 times ako dinala sa ospital at may ginagawa lang silang panturok sa akin at bumababa na yung acid. Kala ko mawawala na siya noon, pero hindi ko pa pala siya alam na meron akong bato sa abdo ng time na yon. Pagkakagaling ko po sa ospital ay gumagaling po ako. Siyempre hindi ko pa nga po alam kung anong sakit ko. Kala ko acid lang. So nagpa-schedule ako ng ultrasound and then kinakabahan ako noon dahil kala ko kung ano ang sakit ko. Baka kung ano na. So sinabi nga ng doktor na ang dami mong gallstone. Kita-kita ko sa ultrasound 15 halos na maliliit na dots. So pagkalabas ng ultrasound room, napaiyak ako kasi sabi ko paano na yun. Wala naman pera. Kahirap ng pera sa pagpapa-ospital. Halos siguro, inoperan ako agad ng doktor ng 80,000. Sa opera lang ay public pa po yun. So, nagdalawang isip ako na magpapera ka agad-agad. Dahil nga po hindi pa ako naniniwala na ako ay may gallstone ng panahon na yun, nagtry pa rin po ako ng magpa-ultrasound ulit after mga 2 weeks para makasigurado ako at makampante ang sarili ko. Bumayad na po ako doon sa hindi na po sa libre. So, sabi ko baka nagkamali lang yung first diagnosis sa akin. And then, yun nga po, may gallstone nga po ako and pareho lang sila ng resulta. Hindi po agad pumayag yung aking asawa at yung aking parents na magpa-opera kasi ang hirap nga po pag operada, alisin yung aking abdo. Ang abdo po nasa ilalim ng atay. So, syempre, hindi agad ako makakagawa, baka hindi ko kaya. Kaya naisipan po nila yung mga sinasabing flashing, kung ano-ano po. Nag-search po ako. Meron din pong nagbigay ng tulong ng information para mapalabas ko ng kusa yung mga bato sa abdo ko. But sad to say, hindi siya naalis doon. So, kinailangan ko ng magpa-opera talaga. Dahil naman po malakas ako ng time na yon, so ako na po ang naglakad. Doon po ako nagpa-opera sa ospital ng Lipa. Wala naman po siyang bayad. Almost kulang 50K ang aking nagastos noon, pero wala naman pong bayad. Mga gamot lang sa labas. So, ang ibig ko po sabihin sa ngayon ay ang payo ko po sa aking mga manonood na huwag niyo po akong gayahin. Kasi ang hirap po pag na-opera, nasa operating room kayo, nakakakaba. Talagang yung experience nyo, hindi nyo maintindihan. Parang kakaba, uurong ba ako? Pero sabi ko, andun na. Ako lang mag-isa at saka yung doktor at yung anesthesiologist. So, nagpursige na po talaga ako magpa-opera kasi sobrang sakit na kasi yung dinadanas ko na sakit sa bandang tiyan. Gusto ko na po talaga siyang mawala. And ang payo ko po ngayon sa aking mga manonood, sa aking mga kaibigan, sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, sa mga followers ko, habang bata pa, umuwis na po tayo sa pagkain ng mga lalo-lalo po yung fats na sinasabi ko na siyang naka-apekto sa akin. Mga chichirya, mga soda, yung mga colored waters. Iwasan na po natin siya kasi yun po ang nagkokos para magkaroon ng mga bato sa abdo. And ganyan nga po ay 8 years na akong walang abdo. Malakas naman po sa biyaya ng Panginoon. Hindi na po siya nasakit. And ang ginagawa ko pong pagkain ngayon ay hindi na po talaga ako kumakain ng mga prito. Opo, pagka po mga isda ay ini-steam ko na lang or yung mga
kinamatisan na lang na wala siyang mga anumang sangkap na kung tawagin natin yung mga magic sarap. Hindi na po ako naglalagay ng betsin, hindi na po, pasensya na po sa mga naglalagay. Ako lang po ang hindi naglalagay at nagdesisyon po ako para sa akin at sa pamilya ko na hindi ko nalalagyan ng mga ganon. Kasi nakakain din naman po pagka may luya at kamatis, okay na po siya. Tapos hindi na po ako kumakain masyado sa mga fast food. Nakakain din nga po pero tikim-tikim at talagang iwas ako sa mga coke, yan ganan, sa mga cold waters. Kasi oras na uminom ako noon, masakit talaga lalo ang aking sikmura. Kaya diet na diet at ingat na ingat sa pagkain kapag kayo ay naoperahan na at wala na kayong gallbladder. Ginawa ko po ang video ito para po ma-inform ang mga kabataan, lalo na ang mga kabataan talaga, ang ating mga anak na mahihilig sa mga hindi dapat kainin. Ginawa ko po ito para makatulong at maging lesson sa kanila ang nangyari sa akin na talagang pag nawalan ka ng isang bahagi ng katawan sa loob, lalo na yung ating gallbladder, napakahirap. Mahirap kumilos, hindi ka pwedeng magbuhat na mabibigat, basta mahirap sa mga gawain. So, sana po ay nakatulong ang aking munting video na ito na ang ating katawan ay ating mahalin. Huwag po nating abusuhin dahil darating ang araw na masisira, magkakasakit. At lagi po tayong maging health conscious. Kumbaga sa pagkain, mag-exercise araw-araw para hindi po tayo magkasakit. Yun lamang po and bye-bye and God bless po. Maraming salamat po sa panonood at sana po ay nakatulong ako sa kaunti kong advice sa inyo. Thank you po.